Hello guys! Ngayon papakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng cookies. So, sa mga nagtatanong dyan, ito na po yung recipe ng cookies na aking ginagawa. Ilalagay ko na lang po sa comment section yung ingredients at saka po yung tamang sukat nito. Una po, ang kailangan nyo po ay isang malaking bowl po na paghahaluan nyo po nung butter, asukal na pula at saka po ng white sugar. Maganda po ay asukal na pula para mas maganda po yung kulay ng ating cookies at mas malasa. Pagkatapos po, haluin nyo lang po sila. Haluin nyo lang po sila hanggang sa matunaw na yung butter. Dapat po ay yung butter po ay room temperature lang po siya. Pagkatapos po, ilagay nyo na po yung vanilla. At saka po yung itlog po. Yung itlog po, huwag nyo po ide-direct ang ilagay doon sa hinahalo nyo po. Kasi baka po mamaya may bulok po. Kaya naman yung balat po ng itlog mapasama. So maganda po, kumuha po kayo ng lagyan na doon nyo po babasagin yung itlog. Tapos po, ang sunod nyo naman pong ilalagay ay yung all-purpose flour. Pero ang gagawin nyo po, dapat po may salaan po kayo. Para po masala po yung buo-buo at hindi na po mapasama doon sa minix nyo po na naunang ingredients po. Ang sunod po, ilagay nyo na rin po yung baking soda. Baka po magkamali po kayo. Dalawa po kasi ang baking. May baking powder po at baking soda. Baking soda po yung gagamitin nyo po dyan. Tapos halu-haluin nyo lang po siya. Pag okay na po, pag na-mix nyo na po at lahat at wala na po kayo nakitang mga buo-buo pang all-purpose flour at ganyan na po yung texture niya, pwede nyo na din pong ilagay yung Quaker Oats. Yan po yung ginamit ko. Quick cook oatmeal. Pagkatapos po, nilagyan ko din po yan ng flaxseed po. Pero pwede naman po kayong hindi maglagay niyan. Lalo na po pag sa bata nyo lang naman gagamitin. Kasi yung flaxseed po, para naman po yun sa mga breastfeeding ma'am. Pampatulong para mas nakakatulong po yung mag-boost ng gatas po ng sa nanay po. Yun lang po yung na-research ko po sa YouTube. Hindi ko lang sure. Kaya gumagamit din po ako noon. Tapos, meron din po siya na malunggay flakes po. Pinili ko lang po. Nung una po, bumili po ako sa online. Tapos, ito pong nakaraan, nagbili na lang po ako ng malunggay. Tapos, pinainitan ko na lang po. Pinilad ko. Tapos, ako na lang po yung nag-ano po nung malunggay flakes. Gumawa po ng malunggay flakes po. Tapos, halu-haluin nyo lang po yan. Tapos, lagay nyo na rin po yung chocolate po. Chocolate chips. Pwede rin pong chocolate bar kung ano pong nasa inyo. Naubos na po. Dapat po 1 cup po yan. Dahil hindi na po nakaabot ng 1 cup yung aking chocolate chips. Ginamit na rin po ko ng chocolate bar. Pero mas maganda po kung may chocolate bar po kayo. Yun na lang po ang gamitin nyo. Para mas, lalo na kung may oven naman po kayo. Tapos halu-haluin nyo lang po yan hanggang mamix na po lahat. Tapos, nung nakaraan po, gumagamit po din ako ng chia seed. Naubusan lang po ako. Ngayon, kaka-order ko lang po ulit. Kaya, yan po, wala pa po yung chia seed. Kung gusto nyo rin po may chia seed, mas maganda po. Healthy rin po yun. Maganda rin po ang natutulong sa ating katawan. Tapos yan po, haluin nyo lang po hanggang sa may mix na po siyang lahat. Tapos pag okay na po siya, tapos alam niyo po na pwede na rin siyang, pag binilog niyo po siya, hindi na po siya kakapit or didikit po. Okay na po yan. Tapos bilog-bilogin na lang din po yan. Ako po kasi binibilog ko, gawa nga lang ng oven po ako. Pero kung may oven naman po ako kayo, kahit i-scoop na lang po, tapos huwag niyo na pong hindi niyo na po kailangan i-flat. Ako po kasi binibilog ko yan, tapos ipa-flat ko pa po yan dun sa may baking paper po. Ganun po kasi yung ginagawa ko dyan. Kasi tinry ko po na hindi po siya i-flat, yung nakaganyan lang, parang katulad ng ginagawa sa oven. Tapos lalagyan mo lang ng chocolate sa ibabaw, hindi po siya nababa.
hindi po siya nagme-melt. Yung parang katulad po ng sa oven po na bumabagsak po yung cookies. Yan po, hindi po. So, kaya ang ginagawa ko po dyan, kailangan ko po siyang i-flat. Medyo matrabaho lang po. Ganun po talaga pag no oven po. So, ayun po, ganyan lang po yung ginagawa ko. Pinaplat ko lang siya. Sa isang lagay po, naglalagay po, nakakapaglagay po ako dyan ng 7 po. And ganyan lang naman po yung ginagawa ko. Paplat ko lang po siya. Tsaka yan po naman ay aalsa pa dahil nga po mayroong baking soda. So, yun nga po, kita-kita naman po dyan. Maganda po yung texture niya din. Tapos nilalagyan ko lang po din ng mga chocolate chips po sa ibabaw. Kung meron po kayong chocolate bar, pwede din po. Lalo na kung pa-oven, mas maganda. Pag pangbenta po, ganyan po yung ginagawa ko. Pero pag pang sa akin po, medyo malaki-laki na po pag yung pangkain ko po. Para hindi po ko masyadong pagod pagkagawa. Yan po kasi kailangan madami din po kasi akong ginagawang ganyan. So, hindi na po pwedeng malalaki yung gawin ko kasi malulugi naman po ako. Maliit lang din po kasi ang tubo ko dito sa ganyan. So, yun nga po, ang ginawa ko po, yun lang po yung kawali namin. Gumamit lang po ako ng ginagamit po na, ang ginamit ko lang po yung nasa steamer po. Kinuha ko lang po yun. Yun po yung pinatungan ko. Pero kung may tray naman po kayo, mas maganda po yun po. Wala po kasi kaming tray na, kaya yan po ang nakita kong kasya lang po sa kawali ko. So, yun po. Ganyan lang po yung ginawa ko. Inilagay ko lang po doon. Tapos, sa kawali nga po pala, bago nyo po ilagay yung cookies, dapat po mapreheat nyo po siya ng mga 5 minutes. Tapos, pagkalagay nyo na po yung cookies, 12 to 15 minutes nyo po siya sa mahinang apoy po. Tapos, pwede nyo na po yung tanggalin at palamigin doon sa inyo pong rack. Sa lagayan po ng cookies rack. So, ayan po yung texture niya po. Ang ganda po. Yan po yung ginawa ko po nung nakaraan. Tapos po, kung gusto niyo po, yung cookies niyo po medyo malambot, 12 minutes po. Pero kung gusto niyo naman po, yung medyo crunchy po siya, medyo matigas-tigas, 15 minutes po siya. Tapos yan po, ginagawa ko pong yan, pangbenta po kasi yan. So, pag nakagawa na po ako ng 7, ipa-plastic ko na po yan sa lagayan. Nung nakaraan po, yung ginagamit ko po ay yung, ano po siya, pa-ziplock. Inaubusan na po ako, so ganyan lang po muna. Inuubos ko lang din po yan. Tapos bibili na lang po ulit ako ng pa-ziplock. So yan po, 7 po yung nilalagay ko kada plastic. Basta papalamigin nyo na po muna siya. Tapos pag okay na po yan, na plastic lang na pong lahat, nilalagyan ko naman po siya nung pangtali po. Tapos pag natali ko na pong lahat, yun naman po yung ilalagay ko. Yung thank you po na sticker. Para pandagdag design lang din po dun sa akin pong pagkakapak ng cookies. So yan po, lahat po yan. Ganyan lang po yung gagawin ko. Nilalagyan ko lang po ng ganyan. So yung isang plastic po niyan, 7 peraso po. Nagkakahalaga po ng 35 pesos. Murang-mura na po. Ang dami na pong sangkap niyan. Ang mahal na po, lalo na po ngayon, lahat po mahal na, pati asukal, may Quaker Oats pa po yan. Kaya kung sa mga pangbahay lang naman, okay lang kahit wala na po yung mga flaxseed, chia seed, pero mas maganda kung meron pa din. Pati yung malunggay, mas maganda. Syempre, mas okay yan, lalo na sa mga bata. May malunggay flakes. Nakakabili po nun sa Shopee. Or kung gusto niyo pong makapatipid-tipid, pwede naman po, bumili lang kayo ng malunggay, tapos ibilad nyo sa araw. Pag alam nyo medyo okay na, malutong na siya, okay na yung, anuhin nyo lang po siya. Dudurugin nyo lang po yun. Tapos pwede nyo na pong magamit, malagay dyan sa cookies. So, ayan na po yung akin pong nagawa pong cookies. Thank you po sa panonood.